Nanganganib nga na hindi muna makapaglaro itong si Justin Brownlee sa PBA, partikular na sa kanyang mother team ng Barangay Ginebra. Ayon kasi sa mga report, kapag daw napatunayan ang akusasyon ng China na nagpositibo daw umano si Justin Brownlee sa kanilang laboratory test. Ito nga yung ihi ni Justin Brownlee na kanilang ineksamin at dun nga ay lumabas na itong si Justin Brownlee ay meron ngang ginagamit sa kanyang katawan. Ang tanong naman, ano kaya yung ginagamit ni Justin Brownlee at ano kaya yung nakita nila sa naging urine test nila dito kay Justin Brownlee? Ayon nga sa report, meron daw umanong nakita sa urine sample ni Justin Brownlee na cannabis. Ito nga yung marijuana. Hindi nga natin alam kung anong klaseng marijuana nga itong nakita sa urine test ni Justin Brownlee, dahil alam naman natin yung marijuana, dalawang klase yan, ginagamit sa pag-a-addict at ginagamit sa gamot. At atin ngang pakinggan ng paliwanag ni POC President Bambol Tolentino patungkol nga dito kay Justin Brownlee. Pagkaalam ko si Brownlee talagang injured yan before playing and nag-medication yan. So hindi ko lang alam kung meron sa medication yan na merong component na THC, some THC yung galing sa oil or maybe if it's oil or cannabis or what. So yun yung na-trace niya during the doping test after the final game. That turns out positive yung sample A. So may sample B pa yan. So pag lumabas yung sample B at positive ulit, doon nalalabas yung hatol ng pass na you will be suspended for 2 years. No? Then ang procedure doon, if you will appeal it to pass, explain everything at patunayan na mayroong medical condition talaga na may tinig siya na ganung whatever na may component ng prohibited, they will discuss it kung i-grant yung appeal or what, tatanggapin yung explanation, can be reduced to a month or 3 months suspension. Well, hindi na nga bago ito dahil nasampulan na nga noon si Keeper Ravena. Kung atin ngang babalikan ay sinuspindi siya ng PIBA at gayon na rin ng PBA ng humigit kumulang na 18 months dahil nga gumamit siya ng mga ipinagbabawal na gamot na hindi dapat gamitin ng mga atleta sa kanilang mga pinaglalaruan. At ay na nga mismo dito kay POC President Abraham Bambol Tolentino, hindi naman daw babawiin sa Gilas Pilipinas ang gintong medalya dahil si Justin Brownlee lang yung pinaghihinalaan na gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Kung dalawang players daw sana ay may posibilidad na bawiin pa sa atin ng Olympic Committee o ng Asian Games Committee ang gintong medalya. Kaya naman natatawa na lang yung mga Gilas fans sa mga pinagagawa ng China dahil hindi nga daw makapag-move on. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nila matanggap na bronze medal lang sila sa Asian Games at lahat na lang ng paraan ay gagawin nila upang masira ang Gilas Pilipinas at itong si Justin Brownlee. Biruin nyo, si Justin Brownlee nag-positive. Tapos yung player ng Jordan nag-positive din. So lumalabas na malinis sila at wala silang ginagawang kalokohan. Well, kung ating babalikan ang history ng China, konting throwback lang tayo sa nangyaring Olympics sa kanila mismo sa may Beijing 2008 Olympics. Doon nga napuno ng kontrobersya ang China. Kung atin ngang babalikan ng 2008 Beijing Olympics na ginanap sa China sa kanilang mainland sa may Beijing, ito nga yung capital nila. Pagkatapos nga nitong Olympics na to na ginanap sa China ay nagkaroon nga ng maraming reklamo at kontrobersya nga dito patungkol na sa kanilang mga atletang ginamit dito sa Beijing Olympics. Ayon nga sa report, China's Olympic Nightmare, what the games mean for Beijing's future. Kaya naman naglabasan nga ang samot-saring reklamo noon sa China, partikular na sa kanilang mga atletang ginamit sa Beijing Olympics. At nabawian pa nga sila ng mga gold medals dahil matapos ang naging masusing investigasyon, nalaman nga na gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot ang kanilang mga atleta. Kaya naman nabawian sila ng gintong medalya noong 2008 at hanggang 2012 London Olympics ay may mga reklamo pa rin sa mga atleta ng China. Kaya naman ipanalangin natin na pakinggan yung apela ng POC at ng SPP patungkol nga dito kay Justin Brownlee. Dahil magkakaroon pa nga ng second test itong si Justin Brownlee sa October 19. Ito nga yung test B. At dito na nga malalaman kung
positibo ba talaga si Justin Brownlee sa mga ipinagbabawal na gamot na gamitin ng isang atleta. At kung makapasa naman si Justin Brownlee at mag-negative ang kanyang resulta, ay mapapawalang sala na nga itong si Justin Brownlee at malaya na siya makakapaglaro sa PBA at gayon na rin sa mga FIBA International Games.